Ano nga ba ang Conso Loan dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang Conso Loan ay yung dating condonation loan. Kapag mag-a-apply kayo ng condonation loan sa SSS, pupunta kayo sa loans, loan penalty condonation. So ito yung consolidated or Conso Loan nga. Bakit ito tinawag na Conso Loan? Ito kasi yung lahat ng past due na loan, mapa-calamity loan, mapa-salary loan, or kahit yung dati pang condonation loan o restructured loan na hindi rin nabayaran, pwede nang makonsolidate at bayaran under SSS Conso Loan. Ang maganda pa dyan ay wala itong penalty. Ano ibig sabihin nun? Katulad nung ginawa ko nung nag-login ako sa SSS online account ko, kapag gamit nyo nga pala yung cellphone, i-click lang tong 3 lines and then merong loans, puntahan itong loan penalty condonation. Ito agad yung makikita ninyo. Dahil past due loan ito, may mga karagdagang interest at penalty na rin. Yung penalty pwedeng 1% per month simula nung hindi natin nabayaran. So kung matagal na rin yan, halimbawa more than 3 years, 5 years, magiging malaki yung penalty. Katulad na lang dito. 5,000 lang hinatitirang utang, pero ang penalty niya nasa 1,500. How much more pa kaya kung ang natirang utang ay nasa 20,000 pesos? So most likely, mas malaki yung penalty. Pero dito sa bandang baba, ang babayaran na lang ay yung consolidated loan, 5,050. At sinabi ko nga pala kanina na ito yung pinagsama-samang loan. Ibig sabihin kung may iba pa kayong loan, katulad ng calamity loan, salary loan, makikita nyo yung breakdown dito. Nagkataon na natirang loan dito is LRP or Loan Restructured Program. Ito na yung na-condonation loan dati na hindi lang nabayaran, yung 5,000 na part. At ang maganda pa dito, pwede nyo siyang bayaran ng installment or one-time payment. Kapag one-time payment, within 30 calendar days dapat mabayaran siya or 1 month. Sa installment naman, mamimili muna kayo ng initial down payment. Katulad dito, yung loan payment term, pwedeng one-time payment. Ito yung magiging itsura niya. Kung makapansin nyo, yung penalty, condoned na siya or hindi na kailangan singilin ng SSS. Pero kung installment naman, pipili lang kayo ng isa dito. Depende kung magkano yung gusto ninyo na ibayad as down payment. Kapag nakapili na kayo, preferred payment term naman. Sa case ko, 6 months lang yung nakikita ko dito. Pero depende kasi sa amount ng loan ninyo yung pwedeng maging term. Kung nasa 50,000 pesos, hanapin nyo lang siya dito. Pasok siya dito sa pang-apat. So 36 months pwede siyang bayaran. So paunti-unti, pwedeng matapos yung loan sa SSS. Ito yung magiging itsura niya. May guide dito sa bandang baba kung magkano yung loan or yung babayaran kada buwan, kailan kayo mag-uumpisa ng bayaran, at kailan matatapos. Dahil installment ito, may interest rate na 10%. Hindi ko alam kung mababawasan pa to sa future, baka maging 8% na lang, depende sa update ng SSS. Pero i-double check nyo na lang kapag nag-a-apply na kayo dito. Kapag kinlik nyo tong I agree, mapupunta kayo dito kung saan pwede nyong basahin itong mga terms, which is yung dinidiscuss din natin sa ngayon. Pero again, pwede nyo siyang basahin. At kung sakali naman na gusto nyo one-time payment, pwede lang kayong bumalik. And then, i-check nyo lang ulit to at i-click itong confirm. Hindi lang siya halata kasi sa una naka-grayed out siya katulad nito. Pero kailangan yung i-tap or i-click to para makapag-proceed dito. Click lang yung proceed na button. And then, i-review yung summary. Again, one-time payment to. Pero kung installment, dalawa yung makikita nyo. Kung magkano yung down payment at kung magkano yung babayaran kada buwan. Katulad lang din na pinakita natin kanina. I-click ang submit. And then, submit lang ulit. At ito na, meron na kayong loan account number, PRN number, at yung amount. Para saan to? Ito kasing gagamitin ninyo pang bayad. So katulad dito sa GCash, pumunta lang sa bills, hanapin ang SSS loans, ilagay dito yung amount, PRN, at account number. Sa payer type, individual, and then bayaran lang siya, i-click lang tong next. Ito na yung confirmation, click lang yung confirm, at ito na nga, payment received, successfully nakapagbayad. Huwag nyo nga hayaan na hindi i-double check kung pumasok ba siya sa SSS. Dapat real time. Sa case ko, kailangan ko pang mag-sign out at mag-sign in ulit para makita kung pumasok pa talaga siya. And yun nga, andito yung loan account number, payment reference number, magiging yung amount. Paid na nga siya. Kanina nandito siya sa active loans. Nung nagbayad na ako, nandito na siya under paid PRN. Pag dinouble check ko yung loans, loan penalty condonation, nakalagay dito na wala na akong loan condonation. Instead, rejected na ako. Kasi nga, no past due na
dito sa SSS account na to. And that's it. Yun yung SSS Console Loan Program kung saan ito yung tinatawag na loan condonation din sa SSS. Ginawa ito ng SSS para nga naman makagaan sa pagbabayad natin, hindi na kailangan bayaran yung penalty. Yun nga lang, may kaakibat pa rin itong interest na kailangan pa rin bayaran. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!